Let's go home, guys. I'm sad. Ayoko pang umalis ng Shanghai, ng China. But we have to, with my 2 luggage. Okay, tara na. Mag-metro lang tayo. Metro Line 2. Here. Itong Metro Line 2 na green line. Diretso na yan sa airport mismo. So, very convenient. Ang challenge lang is, para niyang bubuhat yung mga maleta ng ganito, papunta mismo sa train. Let's go. Yeah. Ang sakit ng dibdib ko. Na-stretch yung muscle ko. Ang sakit. Okay guys, we just need to look for the Line 2 Pudong International Airport. We're riding Cebu Pacific, so that's Terminal 2. Yung biyahe would probably take mga more or less 1 hour. And we're leaving Shanghai. I'm sad. We just use our Alipay para makapasok dito, guys. Okay guys, I just reached my boarding gate and actually, sorry, hindi. Hindi ko to boarding gate. Ibang boarding gate to kasi yung sa boarding gate ko masyadong madaming tao kaya nandito lang ako sa boarding gate ng iba. Pero the process took me mga 30 to 45 minutes from check-in counter to the security. As usual, chine-check talaga yung mga power bank, saka laptop and the tablet. So make sure na merong CCC na logo yung power banks nyo para hindi maging problem. Ang oras pa lang ngayon, 12:01 AM. 12:50 pa yung boarding namin, so I still have time to make this video. Since I'm at the airport na and I'm just waiting for my boarding, I wanted to share my thoughts about solo traveling. So if you have not watched my videos, it's your first time watching my videos. Bakit? Mag-subscribe ka. Joke lang. Anyway, this is my first time doing solo travel. I've been traveling with friends for about 2 years now. This is my bravest travel so far. First time to go to China. First time na magkaroon ng visa from any country. And also, first time ko din magstay sa isang hostel. I'll share more about the hostel experience sa ibang vlog. I think ma-upload ko yun muna compare dito. Okay, so yes, going back, thoughts about solo traveling. Ano ba yung mga naging perks ng solo traveling? First, siguro na positive thing about solo traveling is yung flexibility. Even though meron akong itinerary na ginawa as in from the morning up until the evening, I can adjust yung time ko as long as wala akong mga bookings or yung mga nabook ko in advance. As long as walang ganun sa isang araw, I can adjust when I'm going to start my day. Like for example, it happened mga 2 or 3 times. Instead, nagigising ako ng 7 AM para pumunta sa Zhujiazhou, which is the ancient water town dito sa Shanghai. And sobrang lamig. Mas masarap matulog at mas gusto ko magpahinga kasi medyo pangat yung sleeping pattern ko. Instead na 7 AM, 10 AM na ako umalis ng hotel. So 3 hours na delay yung departure time ko from my hotel going to Zhujiazhou. If you have not watched that vlog, ano pang inaantay nyo? Pakinood na please yung Zhujiazhou na ancient water town dito sa Shanghai. Ang ganda niya. Medyo malayo lang sa city, about 2 hours, pero yeah, watch that video. Okay, so yan, that's what I mean about flexibility, no? Even though I am traveling with my friends na flexible din naman sa mga changes sa travel, pero iba pa rin yung flexibility na nagagawa pag mag-isa ka lang. Kasi hindi mo sila kailangan tanungin, hindi mo sila kailangan isipin na, uy, okay lang ba i-adjust natin yung time ng departure natin kasi inantok pa ako, mga ganun. So hindi mo sila kinoconsider. So that's what I love about traveling alone na na-discover ko yung about flexibility. Next na natutunan ko about solo traveling is to be independent. It's really getting out of your comfort zone na, for example, sa restaurant. Sa restaurant kasi, hindi ko kasi sure kung paano mag-order. It's either pipicturean ko na lang yung mismong menu para doon ako mag-order or mag-translate ako para sabihin ko doon sa cashier, no, kung ano yung ordering ko or sa waiter kung ano yung ordering ko. Pero na-discover ko, pagka mag-order ka pala sa mga restaurants, kailangan mong i-scan yung QR code. You really don't need to
interact sa mga staff ng restaurant kasi everything is cashless. It's gonna be through Alipay. So yeah, I did that alone, independently. I am so proud of myself na nagawa ko yun. Parang sobrang surreal na experience na nagawa ko yung mga bagay na yun na kumain sa restaurant, mag-order sa China, sa restaurant na hindi marunong mag-English yung mga tao. Nagawa ko yun independently na walang tulong ng kahit sino man. So yeah, sobrang fulfilling sa part ko na nagawa ko yun ng walang tulong. Nang ako lang mag-isa. Nagre-rely lang ako sa sarili ko para sa navigation, sa pag-book ng car, sa pag-figure out ng mga bagay-bagay. Siguro meron, no? Pag magtatanong lang ako, hindi ako sure. Pero I'm so proud of myself na never akong naligaw dito sa China. Sa Shanghai specifically. Yung mga namali ko na exit, mga ganyan. Mali mo yung exit pero para tatawid ka lang sa kabila, yun na rin yung dapat mong pupuntahan. Yeah, I'm so proud na nagawa ko siya nang wala masyadong epic moment na ligaw sa navigation. Ako yung nag-figure out ng mga train system, ganyan. Madali lang naman. Kailangan mo lang magbasa, kailangan mo lang mag-check ng mga signage. You're on your own. Like literally, walang ibang tutulong sa'yo. Unless you ask for help sa mga locals or sa mga tourists din na nandun, you're on your own. Like ikaw yung nandun, ikaw lang yung tutulong sa sarili mo. So you really have to take care of yourself. Yung mga belongings mo, kailangan aware ka pa rin. Though China is very safe, pero we'll never know, diba? So for example, magta-take ako ng pictures, I'm on my own. Walang ibang magta-take ng pictures sa akin. Pero kasi may mga tourists naman talaga na sobrang babait. Locals and mga foreign tourists na can I help you take your picture, mga ganyan. Siguro mga 3 or 4 times nangyari sa akin na in-offeran ako na picturean daw nila ako. Pero parang sabi ko, okay lang, wag na kasi nakakahiya. Parang, di ba, post ka, aura ka, tapos ang awkward para sa akin na tinitingnan nila akong gumaganon. So, you're on your own. Like, quite literally, you're on your own. I suggest if mag-travel kayo by yourself, bring a tripod. It's a lifesaver. Marami akong magandang mga pictures na nakuha because I have my tripod. Make sure na i-pwesto nyo siya sa wala masyadong tao para hindi rin kayo nakakasagabal. No? So, yeah, it's a lifesaver para maganda yung mga kuha ng picture nyo sa mga tourist spots. Next naman is self-motivation. Kailangan mo talaga ma-motivate yung sarili mo para puntahan yung mga bagay na kailangan mo puntahan. Yung mga tourist spots na kailangan mo puntahan. Like, for example, may isa akong tourist spot na ayoko na puntahan kasi apakalayo sa city. Hindi naman sa city malayo. Para siyang medyo outskirt ng konti ng the center, which is around the Bund area. Tinatamad na ako, pagod na ako, anong oras na, magagabi na. Parang ayoko nang gawin. So, I think yun yung mga isa kong natutunan din na kailangan mo ng self-motivation pagka mag-travel ka alone kasi walang ibang mag-motivate sa'yo, sarili mo lang. I mean, syempre kung may mga kaibigan ka or may partner ka na i-share mo sa kanya yung struggle mo, syempre ma-motivate ka nila for sure. Pero if you're in that moment na parang gusto mo lang magpahinga na lang, kailangan may push yung sarili mo to do things for yourself para mapuntahan din yung mga tourist spots na gusto mong puntahan. Isa pang natutunan ko rin sa solo trip ko na to is about hostels. For sure maraming different kinds of hostels, pero itong napuntahan ko sobrang ganda talaga. Parang yes, may kasama ako sa isang room pero pagka na-close off mo yung curtain, wala na, you're on your own. Di mo na kailangan silang kausapin or what. Sa akin hindi naman ako hindi ko naman sila kausap kasi Chinese. So hindi nila ako maintindihan if ever. Nanihaw lang ako, hello, hi, ganyan. Tapos kiningitian ko sila pag nakakasalubong ko, pero in terms of like conversation, wala masyado sa hostel na pinagstayan ko. So, ang hostel ko pala is Wamin Youth Hostel. Sobrang ganda ng location. Kaya, i-book nyo na rin yan pagka solo travel kayo. 1 block away from Nanjing Road, East Nanjing Road. Sobrang convenient, I promise. Sobrang convenient. I'm actually considering 2 hotels. Pero nung sinabi ko kay JP, yung options ko, sabi niya, mas okay na nga daw talaga na malapit sa ganap. Para anytime pwede akong lumabas, mga kailangan ko, restaurants, ganyan. So, yung Huamin Hostel, Youth Hostel, sobrang convenient. If I'm going back to Shanghai, I'm gonna stay there again. Ang ganda talaga ng neighborhood. Paglabas mo, meron na agad mga local restaurants, ganyan. Though hindi nag-English yung receptionist, pero may nakahanda na silang English translation for you. So, siguro kasi nga, for foreign guests,
tulad natin or tulad ko. Panoorin nyo yung review ko. Review talaga. Parang nag-tour nga lang ako dun ng Huamin Youth Hostel. I'll just link that here or sa description box below. Next na natutunan ko, Chinese are very friendly. Okay, since nasa mainland China ako, I can attest na sobrang friendly ng mga Chinese. Di siya yung tulad sa siguro sa Hong Kong. Siguro nasanay tayo mga Filipino, no? Kasi maraming mga Filipino nag-travel sa Hong Kong. Siyempre andun yung Disneyland. So, usually talaga lalo yung mga older people, mga elderly, masusungit talaga sila. Kaya siguro nagkaroon tayo ng connotation or ng perspective na masusungit yung mga Chinese. Or maybe dito rin sa Philippines, no, baka may mga Chinese din tayo na encounter na hindi friendly or masusungit, ganyan. Pero dito sa mainland China, mabait nila. So, mabilis kasi sila magsalita tapos yung mukha nila akala mo masungit pero hindi. Pag mag-hi ka, magnihaw ka, they would appreciate it. Tapos, if ever kailangan mo ng tulong, you just need to use English translation and they will help you. They would stop whatever they're doing to help you and take some effort para ilabas din yung phone nila para mag-usap kayo via translation. Wala akong na-experience na rudeness dito sa Shanghai ko na trip na mga Chinese. So, siguro for sure meron din naman. Lahat naman siguro. No? Pero, in general, wala talaga. Promise. Punta kayo dito. Para malaman. So, if you wanted to know more how I got my Chinese visa, you can watch my previous videos. I'll just link that here or sa description box below. Last two na lang. Kasi yung mama ko, tinanong niya sa akin, ano daw yung gagawin ko dito sa Shanghai mag-isa. So, malungkot daw mag-isa. Sabi ko, parang hindi naman. I'm alone but I'm not lonely. O, diba? Ano niya yan? I-quote nyo, I'm alone but not lonely. So, yes, alone ako dito sa China pero sobrang naging masaya yung trip ko. Kaya hindi ako lonely. Sobrang eye-opening. I love solo traveling na. Sa mga friends ko, hindi ko na kayo bubudulin. Kung ayaw nyo sa mama, ako pupunta mag-isa. Kung ayaw nyo sa mama sa China, sa Japan, sa Korea, sa Ho Chi Minh, Vietnam, sa Kazakhstan, sa Dubai, kung ayaw nyo sa mama, ako pupunta mag-isa. Kaya ko na. Yes, you can be alone, but it's not supposed to mean that you're lonely. And that's what I experienced here sa China. Though mag-isa ako, pagbalik ko sa hostel, wala akong kausap kasi nga mga Chinese yung kasama ko. Pero okay lang. I get to distress and just relax and magpahinga ng malala for tomorrow's itinerary, ganun. Last thing, natutunan ko, solo traveler era, ganyan. China is very safe. It's very safe, I promise. Sobrang safe. May mga CCTVs everywhere, especially sa mga matataong lugar like sa East Nanjing Road, sa Daban, or sa mga basically sa mga tourist spots. Maraming mga cameras everywhere. I think that is for your safety kasi for example, may crime na na-commit, may nag-pickpocket sa inyo, they can easily trace you kasi may mga CCTVs every corner. Like for example, sa isang poste, may mga CCTV dyan na 3, 4, 5 ganun. Sa isang poste lang kapaligid yung CCTV. So lahat ng angle kayang-kaya niyang makita. Ganun. So I feel safe, really safe sa China, especially sa mga crowded areas. They tend to have a lot of security personnel. Pag magsakay din kayo ng train, in-scan yung bag for security purposes again. So yeah, China is very, very safe. Never akong naka-experience ng parang sketchy kahit yung mga maliliit na alley. Never ako na-scam sa mga taxi, ganyan. So ang gawin nyo, huwag kayong kumausap na tao na mag-approach sa inyo kung hindi nyo naman talaga kailangan. For example, sa Nanjing Road, sa East Nanjing Road, marami doong mga nag-approach na shopping, ganun. So, ayan. Kung hindi naman kayo mag-shopping talaga, kasi dadalhin nila kayo sa fake market. So, if you're not into that, so yan, you can just say no and just basically walk away. Though, hahabulin pa rin nila kayo, pero yeah, tuloy-tuloy yung lakad nyo. Huwag nyo sana pansinin. Actually, hindi naman siya scam. It's just a fake market na kailangan mo makipag-negotiate, makipag-haggle, makipag-bardagulan. If you're not into that, I suggest na wag nyo na entertain. Para maging easy yung buhay niyo. So yun, never ako na-experience ng any sort of danger dito sa China. Kahit sa taxi, sa DD, sa payment skips, sa hotel or hostel, sa mga tourist spots. Wala talaga eh. Wait lang. I'm trying to think if meron. About safety to ha, pero wala talaga. Sobrang safe ng Shanghai. Wala talaga.
I think very low din yung crime dito sa mismong Shanghai. Aware lang din kayo sa mga paligid nyo. All goods. Sobrang naging memorable itong trip ko na to na mag-isa. Karag ko talaga makapunta ng China. Specifically sa Beijing, of course. I wanted to see the Great Wall of China. Pero I actually could go from Shanghai to Beijing. Kasi sabi ko parang, okay, sige, mas gusto ko na lang yung Shanghai kasi ito medyo quote-unquote westernized. It's a great start for me to have an introduction to the mainland China. Feeling ko kaya ko nang mag-travel sa Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Shenzhen, Beijing, Harbin. Kaya ko na silang i-travel mag-isa. So yung mga friends ko, kahit di kayo sumama, okay lang guys. Tao, hindi ko kayo hindi ko kayo pipilitin. Hindi ko na kayo bubudulin. Ako na lang mag-isa. So, ayan. Hopefully, makabalik ako dito sa China anytime soon. Siguro ang next target natin is Beijing. So, yeah, I think that's it. In few minutes, magbo-board na kami. I'll see you sa next vlog. 跟着红尘，跟随我浪迹一生。雨纷纷，旧故里草木深。我听闻你始终一个人。雨纷纷，旧故里草木深。我听闻你始终一个人。斑驳的香湾，盘踞老树根，石板上回荡赛顿。雨纷纷。 Okay, let's go.